Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito para sa mahal na Birhen Maria. Ngayon po ang 451 na anibersaryo sa pagkatuklas ng Nuestra Señora de Guía. Isama rin natin sa misang ito ang mga intentions ngayong araw. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Hesus Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting na mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at ang intensyon natin sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, ang pananatili sa pag-ibig ng Diyos ay ang pakiisa sa ating Panginoon sa diwa ng kanyang pag-alay buhay sa pamagitan ng kamatayan sa krus at pagkabuhay muli. Niya siya yung ipinapahayag ng mga apostol sa gawa ng mga apostol, na siya yung pinapahayag din sa ating ebanghelyo, na kapag tayo'y nananatili sa pag-ibig ni Kristo, ang ating kagalakan ay lubos, sapagkat siya lang makapagbigay ng buhay na ganap at ikasya siya. Ngunit sa mga sandali na tayo ay hindi namumuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang ebanghelyo at tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maying Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagalang loob, pinabubuti mo ang masama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling ka nawa namin sa iyong mga handog na kusa.
Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuting balita at sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakilig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyako'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig.
Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa'y ipahayag ng poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy, siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon ay 451st anniversary ng pagkatuklas ng Nuestra Señora de Guía, ang mahal na Birhen Maria. At ngayon na rin ang kanilang kapistahan. Sa atin pong pag-alaala sa mga ganyang mga pangyayari, ay atin pong mapag-isipan ang pinakasentro ng lahat ng mga pangyayari. Ang pinakapunot dulo ng lahat ay kung paano natin isabuhay ang pag-ibig na tunay. Ang pagiging matapat nito, o sa madalit sabi, ang mananatili sa pag-ibig. Sa atin pong Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 15, verso 9 hanggang 11, ang bawat bersikulo ay napakalalim.
Hanapin lang natin ang isang bersikulo na siyang tunay na pagnilay-nilayan natin ngayong panahon na tinatawag na taon ng pamilya, Year of the Family. At ito ang pananatili sa pag-ibig. Sa versikulo 10, sinasabi ng ating Panginoon, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ang pag-ibig na ang salitang pag-ibig na ginagamit dito sa versikulo 10, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, ay ang salitang agape. At alam natin na itong agape ay koinokona Griego. Dahil ang original na pagkasulat sa New Testament, sa Bagong Tipan, ay sa koinokona Griego. Hindi po sa English, hindi po sa Latin, hindi po sa Tagalog, koinokona Griego. At mahalaga po itong salitang agape. Sa koinokona Griego, mayroong 5 na salita sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros. Ito yung pag-ibig na may paghahangad sa laman. Sinya, ito yung mutual understanding. At storge, ito yung tinuturing mo ang isang tao na bahagi ng pamilya. At panglima, ito yung halaga, agape. Agape ay tunay, wagas at dalisay at banal na pag-ibig. Ibig sabihin dito sa versikulo 10, kapitulo 15, Ebanghelyo ni San Juan, ang agape na manatili ang isang tao sa agape, manatili sa wagas at dalisay na pag-ibig. Ang katangian ng dalisay at wagas na pag-ibig ay ang kabukasang loob. Ibig sabihin, mayroong pagtanggap. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 15, verso 7 hanggang 21, kanila pong pinag-usap-usapan kung ang kaligtasan ba ay para lang sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ba ay pagsunod lang sa mga kautusan ayon sa batas ni Moises. At kanila pong napagnilay-nilayan ang lahat at pagkatapos kanilang natutunan na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Niligtas tayo dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa ating Salmo 95 at versikulo 3, ipinapahayag ng poong Diyos ang pagliligtas. At itong pagliligtas ay dahil sa kanyang pag-ibig. Pero kailangan din na tayo ay manatili sa pag-ibig na mayroong number 1, kabukasang loob. Ibig sabihin, mayroon tayong pagtanggap sa isa't isa. Ang kahulugan niyan sa ating buhay, tanggapin natin ang tao kahit sino man siya. Yun ang tunay na pag-ibig. Pangalawa, ang pag-ibig ay may paggalang. Ang paggalang ng isang kapwa, ng isang tao, ay dahil minamahal na tunay o iniibig natin ang kapwa. Kaya si San Pablo ay sumulat sa unang sulat sa Taga-Corinto, Kapitulo 13, versikulo 7 sumusunod, na ang pag-ibig ay dalisay at mayroong paggalang. Ang paggalang ng kapwa ay hindi lang paggalang na siya
ay mataas ang posisyon o dili kaya mas matanda sa atin, igalang natin siya sapagkat siya ay tao. Ang bawat tao ay may parihas na katangian at dignidad bilang kawangis at larawan ng Diyos. Genesis Kapitulo 1, verso 26. At dahil dito, hindi lang na mayroong pagtanggap sa kamay kabukasang loob, mayroon ding paggalang. Pangatlo, ang pag-ibig ay mayroon ding pagbigay ng laya. Hayaan natin ang ating kapwa na malaya siyang kikilos, malaya siyang magpasya, malaya siyang magbuhay, at hindi natin lagyan ng sindak at takot ang kanyang buhay. Bagkus, bigyan ang bawat isa ng pagkakataon na yayabong bilang tao sapagkat binigyan siya ng tunay na kalayaan. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, ay sinasabi na, versikulo 31, na ang katotohanan ay siyang makapagbigay ng kalayaan. Ibig sabihin, hindi tayo malaya kapag hindi tayo nabuhay sa totoo. Kaya bahagi po sa pagbigay laya o pagbigay kalayaan sa tao ang katotohanan. Ngayon, marami pong peke, maraming huwad, maraming fake news. At siguro na-influensya tayo sa mga fake news. Kaya kung sino yung ating mga pinili at pinagpasyahan, naapektuhan dahil sa tinatawag nating fake news. At pang-apat, ang tunay na pag-ibig ay mayroong bigayan, mutual giving. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging makasarili. Tayo ay nagbibigayan sa isa't isa. Wala pong pag-ibig kapag ikaw ay tumitingin lang sa iyong sarili. Kinakailangan na mayroong mutuality, pagbibigayan. At sa pagbibigayan, atin pong makita na lahat tayo pala ay iisa. Kaya sa pag-ibig, kailangan makita natin na isa sa diwa at isa sa pag-iisip, isa sa puso. One mind, one heart, and one spirit. At ito yung dapat nating tingnan. Kapag agape ang pag-ibig, ito ay mula sa Diyos. At dahil mula sa Diyos, kung tayo nanatili sa ganitong klaseng pag-ibig, ang kagalakan natin na bunga ng pag-ibig ay hindi makasarili, bagkus lubusan at ganap. Dahil ang ating Panginoon ay naparito, hindi na tayo hayaan na mabuhay na kulang na buhay o buhay na walang katuparan sa ating tunay na destinasyon. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10, sinasabi ng Panginoong Hesus, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasya siya. At ang pagganap nito ay ang pagtupad ng utos ng Panginoon. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 12, magbigay ako sa inyo ng panibagong utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang patakaran ng ating pag-ibig ay ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Hindi po sa kahit sinong tao, sa kahit sinong pilosopo, sa kahit sinong pantas. Ang patakaran natin ay ang ating Panginoong Hesus at sa kanyang Ebanghelyo. At dahil dito, ang patakaran natin ay ang Diyos. At kung paano si Kristo handang nag-alay ng kanyang buhay sa krus, may pahiwatig lang, may pakilala lang pag-ibig. Ganon dapat ang ating pag-ibig. Handa tayong mag-alay ng buhay para sa ating iniibig o minamahal. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan,
Kapitulo 15, verso 13, wala nang pinakadakilang pag-ibig, kundi ang isang taong nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang iniibig. Tingnan natin ang ating buhay ngayon, ngayong taon ng pamilya. Paano ba naisabuhay ang pag-ibig sa loob ng mga tahanan? Hindi ba tahanan? Tahan na tayo sa ating mga ambisyon. Tahan na tayo kung ano yung gusto natin. Dapat tahanan, magkaroon na ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa, sa agape o pag-ibig na tunay, dalisay, wagas, at higit sa lahat banal, sapagkat nababatay sa ating Panginoong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamalagi kayo sa akin at mamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Malangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang na nakapagpasigla ng loob at atin pong itutugon. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaysa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito naway magdiwang na walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, dingin mo ang aming mga panalangin at pususin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Mula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa paghain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na mukutangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamuhay araw-araw sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na marapat ni kay aming pasalamatan yung pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiya sa maong tupa na tubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang panglunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng manghel si siyawit ng papuri sa iyo. Nang ulahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Tususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming
Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbiyahin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang sinumang sa akin nananahan, mananahan
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon ito naway malalang pangako ng sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.